Shalom muli mga kapatid, mga kakilala, kaibigan at mga masugid na taga-subaybay at sa ating iba pa na ngayon pa lang makakapanood ng ating mga episode. Isa pong maalab na umaga at isa pong maalab na shalom, kapayapaan ng sumating lahat. And may God protects us this time and every day of our life. And may God be blessed in our lives. Sa ngayon po ay gusto nating i-share ang isang spiritual thought na atin pong natututuhan sa mga sages o sa mga kakamim o sa mga wise men o sa kasal, no? At ito po ay ang patungkol po sa dalawang karamdaman o sakit ng mga tao na nararanasan. At ito po ay hinalaw din ng ating mga kakamim o ng kasal o ng mga sages sangayon po sa Torah, sa Tanakh, sa Nevi'im and Ketuvim, sa mga holy writings ng mga Israelita o ng mga Hudyo. At ngayon po ang dalawang uri ng sickness na ito o ng karamdaman ay una yung tinatawag na physical sickness. Alam po natin, no, hindi na natin masyadong ipaliwanag yan, na ang physical sickness yan ay sangayon po sa ating physiological body ay nagkakaroon ng karamdaman. Una ay dahil tayo ay finite being, so nagkakasakit tayo naturally. Sometimes yung ating sakit sa katawan ay because of our wrongdoing, halimbawa mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo at kung ano pa man, no? Overwork, lahat ng ito ay nagkakaroon po ng bad effect sa ating katawan at it needs to be healed, no? Yung physically. At itong healing or remedy sa body po natin, physical, ay kinakailangan po natin ng expert na doktor, no? Dalubhasang doktor para po magamot yung ating katawan o yung ating sakit sa katawan. At yan po ang mainam, no, na dapat nating gawin. We have to seek the advice or the approach of medical practitioner. At ngayon po ay ang ating bibigyan ng focus ay itong sickness of the soul, na ito po ay hindi nararamdaman ng tao. Kakaiba po ito sa sickness of the physical body na ito'y nararamdaman. Mayroon tayong pain na nararamdaman, but the sickness of the soul, ito po ay wala tayong nararamdaman. In fact, kung ang tao ay may sickness of the soul, ay nagiging masaya pa. Una sa lahat ay itong sickness of the soul, ang root cause nito is lack of knowledge of God, lack of fear of God, and lack in the meditation of the Word of God. Yan po yung mga causes ng sickness of the soul. Kaya maraming mga tao, makikita po natin, based on the action of man, na pag siya po ay malayo or hindi siya malapit sa Torah, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, then ang kanyang inclination ay hindi patungkol sa Diyos, hindi patungkol sa kautusan ng Diyos, hindi sa patungkol sa salita ng Diyos, but his inclination is towards the opposite, which is towards the sinning or the transgressions. Kaya yan po yung manifestations ng isang kaluluwa o ang isang kaluluwa ng tao ay mayroong karamdaman, mayroong sickness, mayroong diferensya, because his leaning is not towards holiness, not leaning towards spirituality but towards physicality, because that is his inclination, that is his desire, no? Nananaig yung kanyang desires over his thought. At in some other parts, ipaliliwanag po natin ito, yung mga level of the souls. So tayo po, ang ating soul, no? Yan po ang ating tunay na identity, no? That is our real identity, the soul, okay? At tayo, no, pag kinurot mo yung sarili mo, nasasaktan ka o kaya mauntog ka, masasaktan ka, mapapaaray ka, yung katawan po yan, hindi yan po yung nasasaktan, no? Kasi pag ang tao namatay, yung kanyang katawan wala nang nararamdaman, no? Kahit anong gawin mo dun sa katawan, wala na siyang maramdaman. But the one that feels pain and the one that feels like some emotional aspect lang, masaya or malungkot, yan po yung soul, no? Yan po yung ating soul, yan ang ating real identity.
Therefore, yung soul na yan ay mayroong karamdaman, nagkakaroon ng karamdaman yan. At makikita yan kung ang isang tao ay lumalabag sa palutuntunan o sa patakaran ng Panginoong Diyos. And it is apparent, no? It is apparent. Now, what will be the remedy, the cure for the soul? Sang-ayon po sa mga kakamim din ay ang antidote ng sickness of the soul is the Torah, yung kautusan ng Panginoong Diyos mismo, yung kanyang mga salita ang gagamot dyan dahil in ang ating mga katawan na mayroong 248 ligaments at mayroong 365 na mga veins, ay ito po ay mayroong kaangkupan doon sa spiritual aspect po natin. At yan pong spiritual aspect natin po yan, it needs to be fed by the commandments. Yung 248 spiritual gidem ay mayroon pong feeding yan ng 248 positive commandments and 365 mga veins, ay kinakailang ma-feed po siya ng mga 365 prohibitive commandments. At yan po ay kung yan ay malabag po natin or hindi natin magawa yung dapat pinapagawa, at gawin natin yung mga hindi pinapagawa, nagkakaroon po ng sickness of the soul and it affects our soul, no? Our relationship with God is being affected. At nagkakaroon po tayo ng instinct na lumayo sa Diyos, hindi tayo lumapit. So that is the outcome of having a sickness of the soul. So makikita po natin yan, no? Makikita po natin yan sa ating mga sarili. Tayo po ang nakakaramdam yan, mararamdaman po natin yan. Kung ang ginagawa po ba natin ay sang-ayon sa Panginoong Diyos, sa kanyang palutuntunan, sa kanyang patakaran, sa kanyang programa, sa kanyang kautusan, sa kanyang mga salita. Yan po ay madidiscern po natin based on our action, based on our thought, and based on what we experience in our lives. So hopefully this kind of thought lessons will echo in our hearts and in our minds and in the parts of our soul, that God may enlighten us through His words, through His Torah. May Hashem bless us all. Shalom, shalom.